Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos, kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Siya ay Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Kaya lahat tayo ay tatayo sa harap ni Jesus. Buhay man o patay, hindi tayo makakatakas sa Kanya. Dahil dito, sikapin natin na mabuhay sa paraang hindi tayo mahihiya na haharap sa Kanya. Alalahanin natin palagi na mananagot tayo sa Kanya. Kung ito ang palaging nasa consciousness natin, hindi na tayo gagawa ng alam nating mali. Hindi naman ito maitatago sa Kanya. At gayon din, gagawa tayo ng mga bagay na ikatutuwa niya, tulad ng pagtulong sa kapwa o pagpapatawad. Gagantimpalaan niya ang mga ito. Dahil sa lahat tayo ay haharap sa Diyos, bakit manghuhusga pa tayo sa iba? Diyos na ang bahala sa kanila. Huwag husgahan ng iba at huwag nating matahin sila kasi masama sila sa mata natin. Alam ng Diyos ang lahat at wala siyang palalampasin. Mas kilala ng Diyos ang ibang mga tao kaysa pagkakilala natin sa kanila. Ang gagawin natin kapag nakita natin na masama ang ginagawa ng iba, paalalahanan siya na mali ang kanyang ginagawa. Sa ganitong paraan, baka matulungan natin siya na magpakabuti. At kung sila ay magbago nga, tanggapin natin sila at tulungan sa landas ng pagbabago. Pero kung ayaw nilang makinig at hindi sila nagbabago, ipagdasal natin sila. Hindi natin maaabot ang puso ng tao, pero naaabot siya ng Diyos. Pero kung magmatigas pa sila, huwag tayong mabahala. Mananagot sila sa Diyos at hindi na nila siya matatakasan. Ang paniniwala na si Jesus ay ang Diyos ng mga buhay at mga patay ay nagbibigay sa atin ng kamatatagan ng kalooban sa harap ng mga kasamaan ng mundo. Hindi magwawagi ang kasamaan. May makatarungang Diyos na haharapin ng lahat. Huwag tayong masyadong mabahala. Hindi tayo maiisahan ng kasamaan.
Ang pagsikapan natin ay gumawa ng mabuti at tulungan ang nasa maling landas na pumunta na sa kabutihan. Ayaw naman natin silang maparusahan. Tulad ni Jesus, gustuhin natin ang kaligtasan ng lahat. Pero kahit na ganito ang alok natin at ganito rin ang gusto ng Diyos, may mga taong magre-resist sa paanyaya ng kaligtasan. Diyos na ang bahala sa kanila. Huwag na natin itong problemahin. Basta ang lahat ay aayusin ng Diyos. O Diyos na mahabagin at makapangyarihan, patatagin mo ang aming tiwala sa iyong katarungan. Hindi ka nagpapabaya sa amin. Palagan mo kaming tutulungan, pero pananagutin mo rin kaming lahat sa iyo. Sa ganitong paraan, magiging panatag ang aming kalooban sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.